Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Alan Nava at saka taga Karkar daw, sabi niya Mangyaw at sa Nava pamilya po. Gilbert Lopez from Ormoc City, Arvin Lumayog, Marikina, Rodel Medeldia, Norman Pasilan, Hilbert Mojado, Hilmar Pradilla, Cebu. Yun na po, magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Napakaganda ng araw ngayon mga kaibigan. Ngayong araw na ito ay Tuesday, akala ko Sunday po kasi medyo tahimik dito ngayon mga kaibigan at saka napakalamig po kasi sunod-sunod na pong ulan natin mga kaibigan, pero patuloy pa rin tayo sa breeding po. Ang dami nating inahin mga kaibigan. Ito pag-usapan natin sa araw na ito mga kaibigan ay napaka-common lang po, pero pag hindi nyo alam mga kaibigan ay kasi itong magmamanok tayo, kailangan talaga ay very observant tayo sa lahat mga nangyayari sa paligid natin tungkol sa pagmamanok po. Ito topic natin mga kaibigan ay pamahiin na paniwalaan at di dapat paniwalaan. Ito naman mga pamahiin mga kaibigan ay talagang maraming bagay po na medyo nakarelate tayo, katulad ng mga kaibigan. Kasi dati nandun pa ako doon sa kabilang area po, doon sa may karinderya ako doon mga kaibigan. Nagmamanok pa rin ako kasi may area doon sa likuran ng karinderya ko. Doon ko po nilagay yung mga manok ko. At saka nagkondisyon ako mga kaibigan. Minsan may mga kaibigan na nagdala ng manok doon, ipakondisyon sa atin. May isa akong kaibigan mga kaibigan na nagpakondisyon ng manok natin. Tapos na mga kaibigan, nag 21 days na tayo. Yung malapit na ng 21 days mga kaibigan, siguro mga 3 days na lang, nagpunta sa bahay mga kaibigan kasi hindi na namin ituloy laban yung manok niya, dalawa. Nako, sabi ko bakit naman? Sabi niya mga kaibigan, ay rigla daw yung asawa niya, may dalaw po, sa menstruation ba mga kaibigan. Nako, hindi ko alam kung ganun pala, may paniwala pala siyang ganun mga kaibigan. O sa akin naman doon mga kaibigan, wala namang connection yun. Pero, irespeto pa rin natin. Pero, binigay ko na yung manok sa kanya kasi tayo nag-kondisyon, nag 21 days tayo. Tapos, pagdating na mga 3 araw na lang, 3 days before the fight na lang, punta sa bahay, hindi na lang ituloy. O ikaw ang handler mga kaibigan. O ikaw nag-kondisyon, nakakadismaya yun mga kaibigan. Respeto din natin yun kasi yun ang paniniwala, siya magpusta doon wala tayong magawa doon. Kaya sabi kong kaibigan sa topic natin na pamahiin na dapat paniwalaan o paniwalaan, sa akin naman doon, hindi ako naniwala doon mga kaibigan, pero ito sa atin ay talagang respeto lang po kasi may iba-iba tayong paniniwala So sa akin naman dyan mga kaibigan, katulad ng mga sa kulungan, diba? Pagkuha mo sa manok ko na ilaban mo, huwag mo talagang lagyan dyan, i-open lang yan. O sa akin mga kaibigan dati, talagang nilagyan ko ng manok para makita talaga kung matatalo ba o hindi. Inanalo pa yung manok mga kaibigan Kaya sa atin naman dyan, bilang isang magmamanok, depende na lang sa atin yun mga kaibigan. Kasi ako dati, doon ako sa area ng Baclayon, yung lugar ng mama ko, may area din ako doon sa likuran, medyo napakaliit lang na area, siguro 500 square meter, pero may na ko doon mga kaibigan, may parang ruwida po na light material lang, kawayan, nipa, at saka may mga kulungan, at saka makakordin na mga 30 manok po. Kaya yung lugar na yun medyo exclusive mga kaibigan kasi may pintuan din. Yung mga kaibigan natin pumapasok doon. Every Sunday doon mga kaibigan, mananalo man o matatalo, may inuman talaga. Kaya minsan talaga mga kaibigan, mayroon talaga tayong mga medyo kaibigan na medyo hindi mo kursunada, hindi mo gusto ba yung ugali ba mga kaibigan na talagang pag nandyan siya para kang mga kaibigan, imbes na may ilaban ka, parang hindi mo gustong ituloy po. May mga tao talagang ganyan, pero hindi naman natin yan sinasadya. May isa-isa naman tayong pag nandyan siya mga kaibigan, siguro sa estilo ng pananalita, sa makilos niya, ganon, parang hindi mo gusto po. Kaya sa akin dyan mga kaibigan, yung taong yun, pag pumunta sa manukan, imbis na may ilaban ako, talagang hindi ko po ilaban. Kasi mga kaibigan, mayroon naman tayo naman ang nag-control sa sarili natin. Pag may ganun kang makikita na pero hindi mo yan ipakita sa tao, pa rin, respeto pa rin.
Wala nga naman itaboy mo yung tao na yan. Nagpunta sa'yo, baka gusto ka rin, di ba? Pero may mga tao talaga mga kaibigan na ayaw mo sa loob mo, ayaw mo talaga. Pero magpunta sa'yo eh. Di siyempre, pakitaan mo rin ng siyempre mabuting ano mo. Doon ka lang, usap-usap pa rin. Pero parang kung may laban ka, hindi mo talaga ituloy. Iba din yung mga kaibigan yung pag nandito yung taong to ay talagang matalo ka. Iba din yun. Kasi dati mga kaibigan yung maganyan ay talagang iniwasan namin. May isa kong kaibigan din na doon sa area pa rin na yun, na pag nandyan siya mga kaibigan ay talagang matatalo po. Kasi ito ay real to mga kaibigan. Sa mga grupo-grupo kasi sa Manukan. Mas maganda talaga yung magpunta kayo ng Manukan. Ang energy niyo mga kaibigan ba, magkapariha daw yung mga paniwala, yung pariha para maganda yung ano po, maganda yung takbo ng ano po kasi paglaban kayo tapos may mga tao kayo hindi gusto, nagpunta kayo sa Manukan. Nako, mahirap yun. Kasi naman mga kaibigan yan, ang bantayan nyo po sa mga kasamahan natin. Kahit gaano kayo ka-close, mag-obserba doon. Tapos, pagdating sa Manukan, biglang pagdating sa bungan, biglang mawala. Doon pala sa kabila magpusta. Nako. Then, tapos pag uwi nyo, manalo-matalo, ano pa rin, nandyan pa rin sa inuman. Talagang mabwisit kayo dyan, mga kaibigan. Pero sa akin naman dyan, hindi naman tayo ganun kabukal po. Respeto pa rin po, pero mas maganda talaga, grupo-grupo talaga tayo. Mas maganda talaga yung kasama mo sa pagpunta nyo sa Manukan. Ay maganda talaga ang energy, mga kaibigan. Medyo magkapariha kayo ba? Para maganda talaga ang buo. Yung swerte man o ano man yun. Talagang medyo swertihin tayo dyan, mga kaibigan. Kasi pag nalagay mo sa isip na medyo hindi mo gusto itong isa na to, at talaga makuha na po ng medyo bad energy, malagyan na ng bad energy, hindi na po makapokus sa mga kaibigan, laban. Talagang may mga talo na dyan, mga ganong klaseng bagay ba mga kaibigan, pero hindi talaga natin maiwasan yan. May mga pagkakataon talagang ganyan po. Experience lang yan, pero sa akin mga kaibigan, dati sa Baclayon ba ako, marami kami dyan, inuman. Pero may maobserbahan ka talaga sa pag-inuman nyo medyo itong taong to, doon pala sa kabila na pusta. Kahit sa mga sa mga biruan lang, talagang marinig o obserbahan mo na yung taong to may mga iba kasi na nagpunta lang sa Manukan nyo. Tingnan kung anong mga manok na hindi masyadong magaling. Pagdating sa Manukan, doon sa kabila, pagdating sa laban talaga, doon sa kabila magpusta. Nako, mahirap yung kaibigan. Kaya sa atin dyan, bilang isang magmamanok pag kayo di naman magpusta doon sa kaibigan nyo, respeto na lang po. Medyo na lang, medyo ikaw na lang ang mag-cope sa grupo kasi mahirap yung ganun mga kaibigan. Pakita mo pa, pretend ka na doon ka, kaibigan ka, tapos iba talaga sa loob mo. Ikaw lang ang makadala ng malas doon mga kaibigan. Kaya sa akin naman dyan, ayoko po na ganyan tayo naman kahit mananabong tayo, magmamanok tayo, ayoko po mga ganun mga kaibigan na kalukuhan po. Gusto ko na honest lang talaga, lalo na sa tayo naman magpusta din. Pero hindi naman masyado malaki, pero mas maganda talaga yung good vibes lang po mga kaibigan. Bilang isang magmanok, lalo na sa Manukan, di ba? Tayo, grupo-grupo, magkahig, bangga, lalo na sa conditioning pa. Tapos ako naman mga kaibigan sa pamahiin about sa kaliskis. Hindi naman masyado malalim yung natin sa kaliskis. Kung mayroon tayong alam. Pag sinabing kaliskis, ito, trismedia. Lang sa akin yung mga kaibigan ay good na yun mga kaibigan. Trismedia, yung mga bastunan tawag nila, yung mga paningit tawag nila. Pero ako hindi na. Basta trismedia ang ko, sweater nako. Yun talaga ang gusto ko po. Kasi mga kaibigan, yung mga nalalaman natin mga pamahiin po, katulad ng sa buwan, sa kalendaryo. Kung may manok kayong ganyan mga kaibigan na napasok siya sa mga ganyang buwan o ganyang kulay, mas maganda talaga full force po lahat. Kahit hindi ka maniwala mga kaibigan, mas maganda yung ganun kasi medyo at saka magaling pa yung manok natin. Medyo may 80% ka na, kahit sa isip mo na lang yun, talagang may iba po ang energy ng manok mo mga kaibigan. Kasi bilang isang magmamanok mga kaibigan, dati po, pero mayroon ka rin mga kaibigan, yung tinatawag nilang pag hindi mo talaga gusto, mag-pass ka rin. Mayroon ka rin mga panahon na medyo mag-pass ako, medyo
Ako nga dati mga kaibigan na ano po, successive yung talo ko. Kami dati mga kaibigan ay pahinga muna ng 1 week. Lilinis yung mga yung mga kulungan. Magpausok po, yung tinawag nilang kamangyan. Magpausok mga kaibigan, pawala sa malas po. Kung dati hindi ho ako maniwala dyan mga kaibigan, pero nung nagpausok din ako, talagang nagtugba din mga kaibigan sa pagbalik ko ng laban. Nanalo din po. Kaya sa atin dyan mga kaibigan, bilang isang magmamano, talagang anuhin din natin, suriin din natin kung yung mga klaseng ganyan ay totoo ba po. Kasi pag medyo laban ka lang ng laban, kahit puro natalo, huwag naman mga kaibigan, na kailangan din natin magpahinga muna, relax muna, tapos pakiramdaman yung mga manok kung ano yung mga bakit natalo tayo, kasi kailangan din natin yung mga kaibigan, at saka yung tinatawag na energy. Pakiramdaman mo rin yung mga kasamahan mo na nagpunta dyan sa sabungan nyo, kasi para naman hindi naman sa alangan naman kung di mo gusto itaboy mo yan, hindi naman yung ganun mga kaibigan. Mabuti pa rin ang pag-usap nyo, pero ako mga kaibigan, pag may maganyan po, talagang umiiwas pa ako dyan mga kaibigan, pero respeto na rin yun mga kaibigan. Bilang isang magmamanok po ay talagang may mga pagkakataon talagang ganyan, pero kailangan mong anuhin din, pag-isipan din yung mga klaseng mga okasyon na ganyan po. Kasi ako mga kaibigan, bilang isang magmamanok po, pag medyo talaga successive na yung talo, makiramdam din tayo dyan mga kaibigan. Medyo pahinga muna, linisin yung mga disinfect yung mga kulungan, tapos magpa-usok tayo. Kami dati magpa-usok kami mga kaibigan, yung tinatawag ng kamangyan. Yung 6 o'clock sa hapon po, Friday, yung pinausukan namin mga kaibigan. Kasi lalo na yung mga doon natin ipahinga, papuntang laban, yun ay sa susunod naman kaya pagbalik naman mananalo naman, di kailangan gawin pa rin natin yun mga kaibigan. Depende na lang sa atin yun kung naniniwala ba tayo o hindi. Sa akin naman bilang isang magmamanok mga kaibigan, hindi ko naman sinasabi na itong klaseng pamaraan na hindi ako pininiwalaan ito, hindi po. Sa akin ay isang tabi ko lang yan, baka sa susunod na araw, susunod na buwan o taon, magagamit pa rin natin yan kaibigan. Kaya hindi po tayo sarado sa lahat ng bagay po, lalo na sa tungkol sa pagmamanok. Nako, at saka may tanong pala mga kaibigan, hindi ko lang alam kung sino yung nagtanong, na sabi niya na ano daw dapat gawin sa manok na medyo maraming sugat daw sa laban, ano daw dapat gawin. Sa akin naman dyan mga kaibigan ay pagkatapos pinainom ng antibiotic, yung mga amoxicillin, pabayaan mo lang yan sa kulungan. Katulad ng kaibigan ko, yung pandesal, inaano niya sa gatas, kasi daw para kinabukasan pinakain niya, di patay. Dapat doon mga kaibigan, lagay lang sa kulungan, di mo pa inumin ng tubig. Mga 3 araw o 4 na araw ba, di naman mamatay ang manok dyan mga kaibigan, kasi may mga tira pa silang pagkain dito sa butsi nila po. Amoxicillin, tapos yundaan mo ng amoxicillin ulit. Tapos pagdating ng mga 5 days ba, 6 days, kung grabe ang mga sugat niya, pakainin mo lang ng kanin po, pero kunting-kunti lang talaga mga kaibigan. Nilagay mo sa medyo mainit, maligamgam na tubig, tapos ilagay mo, 3 lang, 4 lang na pieces ng kanin mga kaibigan, yun lang po. Sa akin lang yun mga kaibigan, experience ko po. Kasi pag pinainom mo yan ng tubig, ay ako, tigok yan mga kaibigan. Alam naman natin siguro lahat yan, napaka-basic naman yan. Pag medyo maraming sugat yung manok mo, hindi talaga pakainin, lagay lang sa kulungan. Pero pinainom mo yan ng yung mga amoxicillin, antibiotic pa mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung anong mga pamaraan, kasi pag may mga sugat talaga yung manok natin, pinatahi natin yan bago natin iuwi sa bahay, di ba? Pag pinainom mo na ng mga antibiotic yan, yun na, kasunod doon mga kaibigan, na pabayaan mo lang yan ng mga 4 na araw, 5 araw, pero walang kain po, walang tubig. Yun lang yun. Yun lang experience natin ng mga kaibigan, na pag medyo ang manok na maraming sugat, ay talagang hindi po yan pinainom ng tubig, hindi pinakain. Pag ginawa mo yan mga kaibigan, pinakain, pinainom ng tubig, tigok yan. Kaya yun lang po, yun lang ating masabi sa araw na to. At nagpasalamat tayo sa ating mga kapwa magmamanok din na palaging nanonood sa atin, nagsuporta sa atin. Maraming salamat sa ating lahat po.